Hello po mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras na nakarating at nakakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in the faith, in Christ, and in love. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you mga kapatid. Nag-ice cream ako kahit malamig. Kesa uminom ako ng kape, baka hindi na naman ako makatulog. Kaya nag-ice cream na lang ako. 1 euro lang naman. Why not? Para makaupo din ako, makatambay. Pakyagin na natin si nandito na rin lang. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ay, nasa ka ba? Nasa ka ba? Ba't di kita makita dito? Ay, ayun. Nandito si si Dolores Florentino. Hello! Si... Natsyempohan din kita. Ano? Natsyempohan din kita. Oo nga eh. Busy din tayo. Ang labo ng audio mo. Ganun ba? Malabo ba? Oo, nagka-cut-cut ka. Yan, okay na? Yeah. Kasi kaka-ice cream mo yan eh. Na hindi nag-aalok. Masarap kasi yung mga nila dito, gelato. Ang sarap. Oh, yeah. Sarap ang gelato dyan. Sobra. I'll just turn on the... Ba't wala ka? I cannot see you. Hindi mo ako nakikita, pero nakikita kita. So, after ito, mapapanood mo. The photo pass. Umakyat na ako ng kwarto eh. May ginagawa ako. Tapos pagsilip ko sa phone ko, aba, naka-live ang lolo mo. Sandali. Ayun, what's up? Kumusta? Eto, beauty pa rin. Awa ng Diyos. Natapos ako kanina ng PPP. Fridays kasi ako eh. What's life after MCGI? Is there a life after MCGI? Of course. Meron naman. Awa ng Diyos, meron. Yun yung panakot ni Daniel Rason. Saan kayo pupunta pag malis kayo dito? Mapapahamak Hindi naman. kayo. Hindi naman Hindi naman sa Diyos ka naman nakakapit eh. So why should you be afraid? Exactly. Ito naman yung pamilya ninyo. Kasi di ba, buong pamilya Napuputol-putol ka naman. ay, putol-putol ba ako? Yeah. Ilapit ko na. Sabi ko, kumusta naman yung buhay ninyo? Di ba, buong family kayong nag-exit? Yes, buong family. Awa naman ng Diyos, we're okay, we're good. We're happy. Moving on. That's the important thing. We're moving on and we're holding on. Diba? Maganda rin yun. You hold on to Christ, you hold on to God. Kasi ang tao kahit napakabuti mo, halimbawa ikaw, kaibigan kita, best friend kita, pangakuan mo ko na, sige, tutulungan kita, pwedeng magbago yun, di ba? O pwedeng hindi mangyari, pero pag ang Diyos ang nangako, diba? We know naman that na. Yes. So, hindi totoo yung pananakot na ipinapanakot ni Daniel Rason na pagka umalis kayo dito, mapapasama kayo. Nasa isip niya lang siguro yun. Kasi, based on your own experience. hindi kasi ako natatakot sa salita ng tao eh. Mas natatakot ako sa salita ng Diyos. So, I would say, no, pag naniwala ka kasi sa isang salita ng tao, di ba merong verse sa Bible na sumpain ng taong
Ano Yes. yun? So, hindi It ako is magaling sa written Bible, ha? in the book of Jeremiah 17:5. Oo, na Humpay ng tumitiwala tao na sa... tumitiwala sa tao. Oh, exactly. So, from then on, sabi ko nga sa'yo, hindi ako magaling sa talata. I'm not really good at that. Pero, alam mo yun, yung when you're guided by the Holy Spirit, may mga verses sa Bible na ikikip mo sa heart mo kasi that is giving a significant meaning to you. So, ayun, I mean, I really don't mind kasi para sa akin, mas matatakot ako kung halimbawang hindi na ako kumikilala ng Diyos or hindi ako kumikilala sa Kanya. Siguro mas nakakatakot yun, diba? Actually, kaya ako tinanong yon. Kaya yun yung intro ko sa'yo, House Life after MCGI. Kasi maraming mga kapatid na closet na natatakot dahil dun sa panakot na ipinapanakot ni Daniel Rason na pag lumabas kayo dito, mapapasama kayo. Mapupunta kayo sa impyerno, hindi kayo maliligtas, and so on and so forth. Actually, Kaya kanina sa... natatakot yung mga kapatid. Yeah. Kanina sa PPP, topic ko yung, my topic was reflect, reclaim, rebuild. It's a process. And one of the questions na itinanong ko, yung mga taong nag-hold on sa'yo para wag kang mag-push through sa kung ano yung decision mo, that's really part of what they are doing best, what they do best rather. So, meron akong isa ring previous topic sa PPP, hashtag never again. It's not to para kumalaban or anything. Ito kasi yung nakakaalam sa sarili mo, you know yourself better. Naiintindihan mo yung relasyon mo sa Diyos, kung kilala mo ang Diyos at kinikilala mo yung Diyos, alam mo sa puso mo kung saan ka mag-cleave, no? Saan ka manghahawak. So ako, pag yung, ang hirap kasi badong, di ba, minsan parang, ang dating parang nagmamarunong ka, right? Pero, we're just saying this for the sake of helping you understand. We've been through that. Ginaslight din namin ang sarili namin. Ako, it took me a while para maintindihan ko ano yung nararamdaman ko. Kasi I always make a balance between I'm in mentoring, 'di ba? So when I do mentoring, I ask the right questions. And that questions will lead the mentee to final or analyze, tama ba 'tong ginagawa ko? Ito ba yung direction na gusto ko? Tapos sa sarili ko, hindi ko magawa. Parang, sabi ko, there must be something wrong. Parang yung four-way test ng Rotary. Somehow, yes, kasi, yes. What, who, where, when. Yes. When you're reflecting kasi, you know the answers actually. You know the answers to the questions. You're just trying to cover it up by saying, hindi, tama sila. Pero alam mo sa loob mo, hindi ka naman nagpapakataas eh. It's not about that eh. It's about accepting the fact that you are already seeing something, but you are covered. Di ba may three monkeys, yung covering the eyes, covering the ears, covering the mouth. And we tend to do that in order for us to say, no, I will just keep it, ignore it, parang ganon. Actually, Miss D, yun yung ginawa sa atin noong pinanggaling nating religion. Evil, see no evil, speak no evil. Kaya itong ginawa nila sa atin na kahit na meron na tayong nakikita ng mga irregularities sa aral, sa pamumuhay ng royal family, still na nabulag tayo, naging pipi tayo. Yun yung ginawa nila That's so true. Sinasabi ko nga, they took
they took away the personality or yung tayo, yung mismo yung pagkatao natin. Nawala yon because we allowed it na masacom tayo dun sa obedience. So, we allowed that. Natawa ko, sorry kasi si Emil Domingo, kanina sa live ko sa PPP, nire-request niya yung healing. Ngayon naman, pwede ko na daw ba tapusin yung healing? Yung song na healing. Cause your love just keeps on healing me. Ayan na. Kabos mo yung kabos mo yung tsahin mo. Wag na. Oo. Kaboses mo, ngayon ko lang na-realize. Copycat niya ako eh. Yan. Ngayon nakikita ko na nga siya sa'yo. Ganyan pagka-off cam. Bungis-ngisera din yun, nako. Bungis-ngiserang. Going back, yun yung yun yung ikinakatakot ng mga kapatid. Na yun naman, sinasabi natin paulit-ulit. Hindi mo rin naman kasi masisisi sila, Batong, kasi emotional, manipulation. That's the only word that we can use. Sorry for it, pero nasa sa inyo yung decision, and if you pray, I'm pretty sure God is already giving you signs. Pero hindi namin para hikayatin kayo, lumabas kayo dyan. No eh. If you already are sensing something is wrong, why don't you give yourself that opportunity to feel that freedom na ibinigay naman ng Diyos sa atin? Yun nga. Ang ganda ng sinabi mo na wag mong sasagutin si Tembong. Kinatiyulala muna ko sa ice cream. Bro Tembong, sorry, di ko masasagot yung katanungan mo. Pasensya na. Politely, I decline. Opo. Sorry po. Going back, Miss D. Miss D, may Miss D kasing tinatawag sa di ba? Sa UNTV. Ay, hindi ko alam. Si Miss D, hindi mo kilala si Miss D. Wait. Sino nga ba? Sino yun? Yung nila, yung... Wag mo na sabihin. Yes, alam ko na. Kilala ko na. Kilala mo yes. Oo, yes. I know. Parang kaya ako, hesitant akong tawagin Miss D. Pero... wala naman siyang Miss eh. Lang siya D lang eh. Hindi, Miss Nag-work siya kay N, di ba? Under siya ni N. Oo. Yun. Mabait naman yun. Going back, yun yung ginawa kasi sa atin. Yung nulag tayo. Nanggal yung common sense natin. So, kahit kung anong i-feed nila, yun yung tama. Kahit nakikita na nating mali, nagiging ignorant pa rin tayo or dinededma natin, nagbubulag-bulagan tayo. Pero, sabi mo nga, at sabi ng marami, the mere fact you are asking something, kung tama pa ba ito o meron bang ganito o ganito, ganyan, ibig sabihin, meron ka nang nasisense na hindi tama. And kasi you are just wanting what do you call this? You are just wanting affirmation. Na ay tama yung yung hinala ko na merong nangyayaring ganun. Kaya nga nung nagsalita ako, ang daming nag-message sa akin na validate yung mga na observe namin, na validate yung nasa isip namin na hindi namin kayang i-voice out, hindi namin kayang lagyan ng letra. Yeah. Sa company kasi Badong, yung mga ganyan na hindi ma-express yung sarili. I created the program kasi for small entrepreneurs or SMEs.
Kasi karamihan, you're bounded by the rules, Mhm. right? Rules are meant to be followed. Followed. When do you bend the rules? Yun yung hindi nagkakaroon ng gray area kasi nga, rules are meant to be followed. So Aha. when, for example, binigyan ka ng, ako kasi hate na hate ko yan pag nag-work ako sa company na, ay hindi po pwede yan. Pag sinabi mong hindi po pwede yan, dapat may option ka, ano kaya ang pwede? Yes. Right? Kasi, hindi naman po pwedeng you just follow and then you don't have options. Yun nangyari kasi sa atin, parang we gave in. We gave in ourselves. We gave in everything to the point na talagang hinayaan natin pati yung personality natin na bago. Mhm. Nawala yung kagaya ko. Unang-una, dinibang ko yung idea na pagka pag lumabas daw ay babalik ka sa ano yan, sasabi na gagawa ka ng masama, something like that. Suka. Kasi ako hindi ako naninigarilyo, bato. Pero hindi pa rin ako naninigarilyo ngayon kasi hindi ako naninigarilyo ever. Ako rin I naman, don't hindi even, ako naninigarilyo before at hindi rin ako naninigarilyo ngayon. yun na nga, parang to say that ganun yung mangyayari. It's so um, mali It's wrong. Yes. Yun lang yung masabi ko. Mali kasi siya. No, Miss D, hindi naman natin masisi. Halimbawa, yung mga kapatid ngayon na nagsilabas, naninigarilyo, masisisi mo ba yung mga yan? When in fact, panahon pa ni ng matandang parent, hindi bawal. Sino lang nagbawal? 'Di ba? Yung Suryano, Oo. yung maong Suryano ang bawal. So meron silang kanikanyang rules. Yung ba'y bawal talaga ng Biblia? Kasi kung bawal talaga yan ng Biblia, noon pa binawal na. Pero bakit kada panahon mayroong bawal, mayroong hindi bawal? At yung Hindi, sabi na nila di ba Yes. darating daw sa pagkaunawa. I mean, sige, bigay na natin yun sa kanila, hayaan na natin sila doon. Pero, again, the fact still remains na choice mo yan If you want to be bad, choice mo yan. If you want to be good, kaya nga binigyan tayo ng discernment ng Diyos, di ba? Alam mo, Miss D, yung regarding sa paninigarilyo, inaalam ko kasi yung ng tao. Kagaya dito, yung kultura ng mga tao dito, pero mo, siguro mga 90% ng mga babaeng makikita mo dito naninigarilyo. Matanda, kasing edad ko, naninigarilyo sila. Tinanong ko yung nakakasama ko sa work. Sabi ko, bakit ka naninigarilyo? Pag na-stress ako, sabi niyang ganyan. Doon, yun yung parang niya. Pampakalma niya. I think it's also part of the weather. Yes, dahil sa malamig din, tsaka yung environment. Yeah. Pero hindi natin sila para i-judge, right? Yes. We do not have the right to judge them to say, uy, bawal. Choice nila ulit yun. Alam nila yung predicament, alam nila yung consequences of actions nila. I mean, pero para i-judge mo na ikaw, napakasama mo ng tao kasi naninigarilyo ka. Correct. Hindi ka nga naninigarilyo, pero mas matindi pa sa paninigarilyo yung ginagawa mo. Na. Yun May nakausap nga ako sa kapatid. Kami. Okay pa siya. I mean, nandun pa siya. Di naman kami close friends, pero we're good colleagues. Tapos nag-usap kami kanina. Sabi ko sa kanya, thank you at thank you na hindi mo ako ina-avoid. And basta nag-thank you ako sa kanya. Sabi niya, sis, wala po akong karapatan para husgahan ka sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. I don't see a reason para mag-judge ako sa iyo. Sabi ko, hindi nanggagaling ako dun sa point na sabi kasi pag lumabas daw dyan sa masama na or sa demonyo, hindi ko matanggap yun kasi ang sakit sa dibdib ko noon. Ang sakit kasi ilang years din naman akong sa maliit kong paraan, part ng sweldo ko talagang ayoko na lang magsalita nun kasi baka mamaya dumating pa na parang
ano tawag doon, yung nagsusumbat ka. Alam ng Diyos ko ano yung kapasidad ko to give. Yun, So, cut lang kita. Yun yung minsan na hanggang ngayon, naging maling pananaw natin. Yung kasi itinuro sa atin eh. Panunumbat, mali yan eh. mm, Yan, Miss D. Kasi, yeah, mali pagka, talaga. pagka tinanong ka ng korte, nag-explain ka sa korte, panunumbat ba yon? No. You are explaining yourself. And explaining yourself is not a panunumbat. Yeah, pero ang point ko no sinabi ko yun, yung parang iba yung the way they say Yes, it, right? I So, understand. Totally yeah, understand. for me, parang hindi ko sinasabi to para sabihin, oh, ako, may ganito, ganyan. Wala Yes. eh. Kasi binigay mo yon from the heart. I know you did it the same thing, the same way. Pero para sabihin mo na ganito mapupunta sa demonyo or sa Satanas na ang sakit na after all these years, wala naman kami, at saka hindi, never ako nagsalita ng anything, di ba? Alam mo yan. Yes. Pumipigil ako kasi, for me, nangyari na yon. You just have to move on. You have to pick up yourself. Ang sa akin lang, sabi ko nga kanina sa PPP, I'm doing this because I want to be able to help yung mga kapatid na paano mag-move forward. Kasi mahirap, iba-iba tayo ng process. Iba-iba yung how we see things, no? Yes. How I process it. Pero hindi ko sasabing I disregard na bahala kayo sa buhay niyo. Kasi may pain pa rin eh. Yes. Kinuwento ko nga yung Do you know that there are some exiters who are undertaking medical uh, medicine? I wouldn't be surprised kasi iba-iba tayo ng kapasidad to take yung situation. May mahina, may strong. I'm not saying I'm strong. Kasi may nagtanong sa akin kanina, ganito din yung binanggit ko, may nagtanong sa akin isang kapatid, sabi niya, Miss D, naka-move on ka na ba? Sabi ko, yes, somehow, pero may mga triggering. Parang ano yan eh, parang sugat yan. Gumaling man yung sugat mo, pag nadali ulit, babalik ulit, maghihilom, mag-ano ka ulit, masusugatan ko ulit, maghihilom ulit. So it's triggering, no? Sabi ko, ano yung mga triggering sa akin? Like for example, ito Badong. I asked you this question, pero hindi ko na i-elaborate. Seeing the information yung about the mansions and everything, wala man nagko-confirm sa side nila. Okay na yon. Pero my point is, sa tagal na panahon, nakikita natin lahat namin, ikaw kasi nandiyan ka, nakikita namin yung visuals nung theater, yung mini theater, nakikita namin yung pagpasalamat eh. Nakikita rin namin yung green screen, pagpasalamat, nakikita namin yon. Nakikita rin namin yung kung saan nagpapasalamat yung umaawit ng handog awit yung kasambahay. Sa Nakikita bahayan. namin yun. Yeah. Nakikita namin yun. Pero alam mo, Badong, isang bagay lang. Never pumasok sa isip ko na mansion or a grandiose house yon. Why? Kasi pinapagmukha nilang cramped. Alam mo, pumasok pa sa isip ko, kawawa naman yung mga kapatid. Parang sikip na sikip sila doon sa lugar nila. That's how yun yung naramdaman ko. Tapos all the while, kaya pala ganun. Parang sinasadya mo pala yung, ngayon na-analyze mo na ng, shucks, kaya pala ganun. Pero para magmukhang, alam mo yan, hindi mukhang malaki. Alam mo yung zoom in ang dating. Yes. Nagigets mo yung point ko. All along, nandun na pala sa ganung pamumuhay. Pero parang it was being kept hidden to most of the brethren. Parang, With all fairness naman, baka sabihin nila, nagsisinungaling yan si Badong. Hindi ba Badong? Totoo naman na noong nakatira tayo sa 155 Rua dos Lambares, Guasu, sa Brazil, yung unang bahay doon.
Hindi ba talagang siksikan tayo doon? Yung part ng garahe ay ginawang kwarto ng mga lalaki, tapos parang yung nasa kabina ka ba? Yung bunk bed basta parang kang nasa cabin. 1, Mm. 3, 4, 5, 6. So, 2, 4, 6, 8, 10. 10 lalaki yung nasa isang kwarto. Yes, there was a time na may ganon. Pero hindi natin may kakaila yung fact na lumabis na. Lumabis na sa dapat. Biro mo, kaya nga yung mga dumami yung closet sa Brazil na nag-feed nga Oh, ng information. and I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised. Kasi ako, I felt betrayed. Ako lang yun personal yun Parang ang iniisip ko palagi noon, Badong, totoo lang, hindi ako para magpaka-plastic. Ano naman mahihita ako sa pagiging plastic ko dito. Wala po akong kinikita dito. My time is free. I'm giving it to PPP for free. My channel is not even, my personal, yes, it's monetized, but I'm not even using my page, Badong, for, ang tawag dito, to earn na ang kapatid ang Target. inaano ko. Yes. No. Definitely because it's a different, nakita nyo nga, hindi ako masyado nagla-like sa mga accounts kasi I'm using my accounts for my business. Mm. So, kung ang intention ko to gain money, to earn, to monetize, I can easily do that. Kasi kaso lang hindi ganun ang mindset ko, hindi ganun ang pananaw ko. I'm doing this because I know we have a lot of healing to do. I know we have to unite because we all understand each other. Naiintindihan natin ang sakit ng nararamdaman natin. Pero we cannot just parang cried over spilled milk. Kasi tapos na yun All we have to do is be strong. Kasi kung hahayaan natin para tayo nalulugmok palagi, palagay ko hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Yes. Diba? Actually, yung topic nila na naman kanina yata, ano daw, yung wag daw magtatakwil kahit pinakamaliit na kapatid. Sabi ko, Oh, that's good. kalokohan yan. Biruin mo, paano hindi magtatakwil? Kayo nga mismo, kayong royal family. Biro mo, hindi nyo naman inaaruga yung mga kapatid. Inaaruga ninyo pagka may nakakakita, pero behind the camera, no, wala kayong pakialam sa mga kapatid. Tingnan ninyo, bakit hindi nagkaroon ng ingay sa loob ng iglesia yung napalakol? Kasi yung napalakol, ang tawag nila doon, sintu-sinto o siraulo. Yung pinalakol habang nagpapasalamat. Oo. Nabasa ko lang dun sa sa Reddit A week before na mangyari yung palakulan, bumili yun sa tindahan ni Beth Rason, yung mother ni Daniel Rason. Nangingi siya ng sukli. Ako nag-cashier kasi ako during that time. Doon sa tindahan, nangingi siya ng sukli. Kahit wala siya sukli, binigyan ko ng sukli. So, nandun ka when that happened? Na? Nandun ka when that happened? Nandun ako when that happened. Kasi ang Yung mahal-mahal naman. Incident? Yes, nandun ako nung palakulan incident. So, when was that? Pasalamat yun mismo. Opening. Hindi, I mean, what year? What year was it? 2022 or 2020, 2023 yata, if I'm not mistaken. 2022? 2023. So nandito ka ng 2023 sa Philippines? Yes, nasa Pilipinas pa ako nun. Okay. 2023, Yeah. November. Never binanggit yun, Never binanggit. Yes, never binanggit yon. Sabi ko, Mami, binigyan ko pa nga po ng sukli yun, no? Sabi ko kasi ngingi siya ng sukli. Baka po walang pera, sabi ko.
nagpaluwal ako. Magkano lang naman yung hinihingi nung kapatid? Napakamahal kasi naman talaga nung paninda nila. Syempre, isipin mo na lang palagi ang pag bumili ka, it's for the gawain. Lagi naman ganun. Lahat naman tayo, I think, everything na in-spend, ako, sa dami ng mga, hindi ko sasabing malaki ang binibigay ko, ha? Ano po, I'm pretty sure mas marami ang nagbibigay ng mas malaki kung ano man ang binigay ko or anong naituwang ko. Ang point ko is, alam sa lugar namin o sa lokal, kapag nilapitan ako, sinasabi ko kung ano yung saan ako okay mag-help, saan din ako yung wag na muna dyan. So, isa lang naman ako sa mga core ako, I mean, part ako ng core. Wag. Kung hindi ko alam yun, dapat hindi ko alam yung ibig sabihin ng core, di ba? So, miyembro ako noon. Naging ano pa ako dyan sa copy na sabi, may pagka-insurance, pero okay na rin din. Kung wala man ako na benefit doon, okay na rin. Yung huling copy, yung merong amount na binabayaran parang insurance type daw. I was part of that too. Kasi nga for me, ang gusto ko makatulong. 1,200 yata kung di ako nagkakamali yung premium. Yes. So, nagkaroon ako ng ganyan. May mga months na nami-miss out ako. Pero syempre, papaalalahanan ka, 'di ba? So, yun, hindi ako tumatalikod pag alam kung para talaga sa gawain. Ang madalas na na dinidecline ko politely, for example, concert, yung Wish, yan, medyo hindi ako masyadong, hindi ako masyadong pala suporta doon. Pero sa, yung Loop, yan, MCGI Cares, saklap lang. Meron akong kukwento. Experience ko sa may isang program sa UNTV. Hindi pa ako nag-work doon yet. I was still at Enchant. Andiyan ka ba? Hindi kita nakikita eh. Dito ako, nawala nga sa isip ko, hindi mo pala ako nakikita. Tango lang ako ng tango. So nagtatrabaho pa ako noon sa theme park. Isa lang naman ng theme park dito sa Philippines, sa may bandang Santa Rosa. Yes. So, doon pa ako nag-work, pero kapatid na ako. Now, yung isang programa ng UNTV, nag-shooting sa lugar na yon sa Bread and EK. butter. Yun na nga. Tapos, lahat kasi ng shoots or shooting from other channels, ako nag-handle. Kasi under ko akin yung scope na yon. Special events and entertainment kasi ako. So since syempre alam nila kapatid, ganyan. So I think they were expecting na lagi ako nakabuntot sa kanila at bibigyan ng special treatment. Parang ganon. Ang treatment namin sa lahat ng shows, lahat ng channels is the same. We prioritize our guests. When we say guests, ito yung nasa loob ng EK, nagbabayad sila, they want to enjoy the rides. So we prioritize them first. Maghihintay lang kami ng queue from the ride operators. Pag halimbawa nakikita nilang konti lang yung guest na sasakay. At yung mga guests naman, pag kilala nila yung artista at alam nilang shooting, nagpaparaya sila. Bawa, sino ba yung mga na-handle ko? Casey Concepcion, Christopher De Leon, Angel Locsin. Ikaw ba, aarte ka? Na parang, hindi pwede. Ako nang muna dito. Ano, Angel Locsin, gaganon ka ba? Natural, hindi. Yeah. Normal yan sa tao eh. It's a very common actuations. Kasi parang, yung pagka-star nila, masyashock ka din eh. Yes. Si Angel, di ba? Normal yun eh. Yes. So, eto na. Sa dinami-dami ng shows na hinawakan ko, ABS, GMA, TV5, pagdating sa UNTV pa ako nagka-problema. Kinumplain ako. Ano yung naging problema mo sa UNTV? Kinumplain ako na hindi ko daw sila inasikaso, na como ba maliit lang daw silang network, ganun-ganun lang daw pa sila, parang iniitsupwera lang. Ang kumausap sa akin si Miss N. Mm-hmm. Tinawagan ako, sabi ko,
Hindi ko alam na may ganyang problem kasi naka-memorandum kami sa buong department. Ano yan eh, process namin yan. So every time that I have a shooting from other networks or any networks, may memorandum ako ilalabas na ito yung mangyayari, ito yung mga rides na possible na mag-shooting sila because kailangan sa storya nila. So binibigyan sila ng heads up Mhm. kasi para hindi ma-disrupt yung operations namin. Eh, let's face it, hindi naman ganun kakilala si UNTV during that time. Yes. Okay? Hanggang ngayon So- naman, hindi naman siya kilala. Huwag mo nang gatungan, ginagatungan. Hindi, lang natin yung reality. Real talk lang. Oo na. Pinagaganda ko na nga eh. And, ako kausap mo. Okay. I'll try to behave. Okay, I'll try to be like a human. Okay, anyway, so ayun na nga, nagkaroon ng complaint na yung mga cameramen nagrereklamo daw, kesyo-kesyo, para daw silang, ano yun, parang minamaliit daw sila, ganyan-ganyan. So si Miss N to kausap ko sa Yeah, yeah. phone. N. Sabi ko, N, ND. N as in Nana. Nana, oo nga, ND. Oo, yes, correct. So sabi ko, never po ako nagkaroon ng complaint sa lahat ng hinawakan ko. This is my first time. At ang nakakadismaya, magkausap ka sa at ang nakakadismaya po sa akin ngayon, mga kasama ko pa sa natin, di ba? Church. Parang, oo, nahihiya ako sa sarili ko. Actually, hindi ako nahihiya sa kumpanya. Kasi, sabihin naman nila sa akin, saan ba yan? Maiintindihan ko sila, di ba? Si Emil Domingo kanina pa ito nangungulit eh. Shh, quiet! Nag-initial na nga kami. So anyways, ganyan. Sabi ko, it is my job and my responsibility to also comply kung ano ang sinasabi sa akin ng operators. Doon lang ako po pwedeng mag-go signal kung tutuloy sila. Ang kino-complain nila, hindi daw sila inasikaso, hindi daw sila parang binigyan ng special treatment, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko kay Miss N, ang sakit sa kalooban na ang nagko-complain sa akin, kasamahan ko pa mismo sa Never po ako nagkaroon ng complaint, sabi ko, kasi inexplain ko naman din na ganito po ang mangyayari, ang masusunod po talaga yung operators, hindi ako, kasi sila yung nakakakita ng queue ng guests. When you say queue, yung nakapila. Oo. Kasi tinatimingan nila yan na sabihin nila sa akin, syempre hindi Miss D, alam mo naman kung hindi yun Miss pagka ganito na po yung guest, dun lang po tayo mag-go. Sabi ko, yes, go for it. Kasi ayoko magka-problema rin ako sa operations dahil malaking malaking problema yun pagka ayaw namin nagkakaroon ng guest complaints, syempre. So, ang haba ng usapan namin, yun nga, hindi ko sabi ko, baka naman makarating pa yan kay Yakoy. Siyempre, alam mo na kung sino yung part ng bread and butter, di ba? Yes. Sabi ko, mamaya makarating pa po negatively yung feedback, ganyan. Sabi naman ni Miss N, hindi naman. So, ang sa akin naman is, panatag naman ako na sinabi niyang hindi naman. Pero ang point ko is, ang naging problema ko pa mismo, yung mga kinikilala kong gets mo, Yes. samantalang, Yung mga my God. kilala mong maayos, matitino, peacemaker. Kasi, itong mga naging client ninyo, kagaya ng SCB at GMA7, Oo ba dong? Kilala ako ng mga artista. karoon problema. Sila lang. Alam mo, hindi ako nagyayabang. Pag binanggit mo ang pangalan ko kay Mark Nelson, ay my goodness. Sabi ko sa iyo, I am not para magyabang.
Kaya nahiya ako sa sarili ko na parang, kung sino pa yung ano ko, yung pa yung may ganito ako na, shocks talaga ako nun. Parang shock. Actually meron ding kapatid sa Hong Kong naman na nagsumbong sa akin. Siguro last year 'yon. During the earlier months ng ano ko ng pag-expose ko. Alam mo Brad Badong, sabi niya ganyan. Nung naalala ko tuloy yung insidente dito sa Hong Kong. No, meron yatang naging palpak sila. Minura daw sila ni Arlene Rason ng PI. Kaya nagulat daw sila. Sabi ko, oh, ito ba yung ano? Ito ba yung si Arlene? Bakit ganyan siya? Kaya, Mamaya tuloy. After, behind the scene na lang ko sasabihin ko sa'yo, ayoko sabihin dito eh. Basta dun ako may naging confirmation tungkol sa sinasabi mo about her, yung sa work niya before. I got a confirmation from that doon. Kasi nga, may kakilala you ako. told me about that. I did na ba? Ayun. Yes. Yes. That day, nung nagsushoot sila, dun ko na-confirm. Ako naman siya, parang sa akin. I will remind you about your story. Wag Oh, na! kayo ba yung nagkatuluyan? Ang sira mo talaga. Ano ako, matandain ako sa mga ganyan. Oh, yun. Yung araw na yun. Kasi nakita niya doon. Basta. Ayun. And when the time na nandun naman ako sa na-shock din nagkaroon ako ng culture shock when I worked dun sa company na yun. Dun. How long have you worked in UNTV? I think less than a year. Kasi pumasok ako doon, if I'm not mistaken, magdi-December. Tapos, Which building? yung old building, Yung nasa may... PhilAm. PhilAm? PhilAm, yeah. Yung, Nag-ano pa ako sa radyo eh. Kasama ko si Jeffrey Santos. Banter pa niya ako sa AM station na radyo eh. nakutan Kaso mo, gabing-gabi. Ate Ruth na COO. Yeah. Yes. I mean, I have nothing against Ate Ruth. She's really nice. She's really professional. Even kay Miss N, very naman sila, very professional sila. It's it's a huge extension of the church. Nanibago talaga ako. Talagang parang, wow, what's this? May gathering ba tayo dito? May prayer meeting. Parang lahat masusungit. Alam mo yun, parang bawal bang umiti dito. Nahanap ko yung paskil, no smiling. Napakakulit ko pa naman tao. Tapos magkikita pa kami ng tiyeng ko. O di lalo na loko ng mundo. So, yun. Meron kaming post ng tiyahin mo. Meron kaming picture. Shh, quiet! Yun na yun. Magkausap nga kami noong isang araw eh. Sabi niya sa akin, ayoko, baka mamaya maano siya. Mamaya ako kwento ko sa'yo or pag nagka-time tayo magkukwento ko sa'yo, matatawa ka. Sabi ko, loka-loka rin talaga to. Kinwento ko na rin sa akin yan. Hindi, bago to. Nagkausap lang kami, kailan ba kami huli nagkausap? Matagal na panahon na rin. Oo, matagal na rin kasi mula nung hindi naman kami masyado na nag-uusap, di ba? Ayun. So, ayun, going back dun sa sa tanong ko kanina na how's life after MCGI? There's life after MCGI, mga kapatid. Hindi po ang MCGI katapusan ng buhay po natin. Hindi po MCGI ang toong iglesia na ililigtas ng Diyos.
ililigtas ng Kristo. Gawa-gawa lang po yan ng magtsuhin, mga kapatid. Meron po talagang iglesia sa Biblia na itinayo ng Panginoong Kristo na sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan mga kapatid. Inuulit-ulit ko nga pong sinasabi sa mga video ko, yung pinag-uusapan namin palagi ni Brad Elios or Brad Los. Yung pong iglesia na yon, yung po yung iglesia ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi po exclusive ang Panginoong Jesucristo sa isang grupo. Never po yan, wala po kayong mababasa sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo nung nagkatawang tao ay nagturo ng exclusivity. Kaya nga pinagbawalan niya yung mga apostol eh. Panginoon, meron kaming nakitang nagpapagaling sa iyong pangalan. Nagpapalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya. Sapagkat hindi namin siya nakikilala. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Kaya nga pati nga si San Pablo natutunan ni San Pablo yung kay sa Panginoong Jesucristo eh. Pati yung mismong mga kapatid na nag-exit sa kanilang mga ministeryo ay hindi nila kinondem. Sabi ni San Pablo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo sa pagmadalas niya akong pinaginhawa. Nung ako'y nasa Roma, hinanap niya akong buong sikap. So, natuto si San Pablo nung tunay na aral sa Panginoong Jesucristo na hindi po pwede at hindi tama yung pagka umalis sa iyong pangangasiwa, kukondenahin mo na sa impyerno. No, mga kapatid. Hindi, ako kasi isa lang ang panuntunan ko dyan eh. Hindi ako umanib sa tao. Yes. Exactly. Kaya nga ang sabi sa Biblia, basahin niyo po, alam niyo po mga kapatid, the more you read your Bible, the more you understand how vast is the love of God to humanity. Yeah. And Ano ka kasi? immeasurable po yan, mga kapatid. Immeasurable. Yes. You cannot Yes. confine or you cannot contain the love of God in a box. Bakit, mga kapatid? Sabi ng Bible sa Santiago, walang awa sa hindi pakita ng awa. Nagpakita ng awa. Yeah. Sapagkat ang awa, lumuluwalhati sa ating Lumuluwalhati. loob. Mga kapatid, wala pong sinabi na walang awa sa hindi naanib sa FBI. Sapagkat ang FBI ang lumuluwalhati sa araw ng paghukom. There is no such thing na nakasulat sa Biblia na kagaya ng tuturo ng CGI, ng iglesia ni Daniel Rason, na pagka nasa labas ka ng iglesia nila, lulutong ang gulugod mo sa impyerno, pakukuluan ka sa impyerno. Mga kapatid, hindi po totoo yan. Hindi ako natatakot kasi doon kasi alam ko sa sarili ko, Diyos ang nakakakita ng puso natin. Yun lang, period. And not only that, Miss B, napatunayan ko at nawalan ako ng takot. Actually, nung unang mag-e-exit, nung unang attempt ko, yung first attempt ko na mag-e-exit, that was 2023, November 23. November 23, 2023, that was my first attempt to exit. Dahil dyan sa Ba't issue, hindi ka araw-araw tinatawagan ako ni siguro 100 call maghapon. Si Mary Malyari, si Saranza Malyari, yung asawa ni Brad Jotel Malyari. Tapos, ang lagi kong sinasabi, ayoko makipag-usap, sabi kong ganyan.
Kasi buo na yung decision ko dahil meron akong batayan sa Biblia na meron naman sigurong awa ang Diyos kung mag-exit ako, sabi kong ganyan. Dahil kagaya nung nangyari kay Onesiporo. Siguro si Onesiporo natitod yung kay San Pablo. Pero Brad Badong, basahin muna natin ng mga comments. Nakakaya naman sa mga kapatid at nakikipagpuyatan sila sa atin. Sandali. Ganyan ang ganyan trabaho ko sa PPP. ano ba? Kasi ako pagka nagla-live ako, hindi ko na binabasa lahat ng comments kasi limited lang yung oras ko. Kagaya niyan, 20 minutes na lang 20% na lang yung battery ko. Ako, kakainis ka. O sabi ni Roger, good AM bro, Emil Domingo, hi Miss Dita, tapusin mo ba yung healing? Susunod, Brad Emil, buti na lang day off ko mamaya. O tamo, nag-day off. Ako din, buti na lang day off ko din. Blind obedience, sabi ni Tembong. Yun, sabi ni Joey Gregorio. Ilalampas ko na lang po yung mga ibang magngit-ngit na naman sa galit. Okay. Nakakatanim kasi sa isip ng mga dilulo kapag umalis sa MCJ, hindi kagagawa ng mabuti. Pampakalma yun. Sabi si Katkat. Kilala ko to si Katkat personally. Siksikan lang daw sila sa garahe. Oo nga parang hindi naman ako ngayon maniwala na doon. Sinabi niya, sa bodega lang daw sila nagbo-broadcast. Yon, good evening, sabi ni Sir Duncan. Emil, ang masakit, pamunuan ni Besama sa lahat ng relihiyon, in the end, ganun na rin pala siya. Yeah, backfire. Moko Jean Steve, palagay ko kilala ko to si Moko Jean Steve. Pot-pot, talagang masakit po kasi binigay natin ang best natin sa I feel you, bro. Emil Domingo, 1,200 monthly ng copy member. Ako kahit walang work. Okay. Romy Valdez, magandang umaga sa ating lahat, Brad JR and Miss D. Sir Duncan, so expensive ng show na yan, bread and butter. Imagine kumuha pa sila ng time slot sa The Filipino Channel without knowing kung sino ang target audience nila. Jerry Lynn, kompleto. Kilala ako nito. Napaka-supportive niya ni Sisa Lucan. Kahit wala siya sa gawain. Salamat sa Justice. Nakasabay ko palagi ang family tuwing Sunday viewing palagi. Salamat sa Justice. Thank you. Ray Barcelona, smile, smile, smile. Abelia, Wolf, Lucas 9:49:50. Ano yung nasa Lucas 9:49:50? Ano ba yung nasa Lucas 9:49? Ano ba yung binanggit mo kanina? Yun yata yung sasabi ng kapatid Nakalimutan ko na Pero going back, doon sa nag-uusapan natin kanina, yung first attempt ko, nakumbinsi pa akong magbalik. So, bumalik ako. Dumalik ako uli. Parang walang Pero anong reason mo? Anong reason mo why you thought about that? Yung alin? Yung sabi mo, nag-contemplate ka ng umalis. nung umalis ako, dahil doon sa ginawa nila sa akin. So yun na yung first and final that you did that, na lumabas ka? Yes. Okay. Hindi pa final yon, yun yung first kaya nga first attempt, pero hindi pa naging final yun dahil kinausap ako ni Brad Josel, kawawa si Brad Daniel, alang-alang na lang daw kay Brad Daniel, so kaya kalimutan ko na lang yung... Kaya nga, ano naging reasoning mo, bakit gusto mong lumabas during that time? Kasi hindi po pwedeng totoong religion ito at totoong mangangaral ng Diyos ito na walang hustisya. Kaya yung sinabi ko kay Brad Josel, nung ano ba tawag dito? Mag-decide na talaga ako na mag-exit. Sabi ko, hindi po pwedeng
Sabi ko, ayoko na po sa kasi wala pong hustisya. Ang sagot ni Brad Joseph nangyari sa akin, namumusok ka niyan. Mawawalan ba ng hustisya sa iglesia? Nandito ang Diyos. Yun nga po sabi ko, katunayang walang Diyos dyan dahil walang hustisya na nangyayari. Tapos, doon na One-sided. naputol yung usapan namin. Kung ganyan yung wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Brad Sabi Joseph, sa'yo. yes. Sabi ko, fine. Kaya, sino ba namang tinakot nila? Ako pa ba? Kaya nga, It's fine. ganun ang nangyari. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Tapos yung ginawa sa akin na pinaka-character assassinate ako sa mga group chats na i-block nyo na si Badong dahil lumalaban na sa aral at sa mga ngaral. Totoo nga, Brad Badong, I don't even know you kasi I think nauna kaming lumabas bago kita nakilala kasi nga we were already experiencing and not experiencing na nanonotice na namin na parang something is kind of changing and feeling namin parang walang spirit. Dati kasi parang busog na busog ka, alam mo yun? At kaya nagkaroon kami ng family discussion. Yes, karamihan ng mga kapatid. Karamihan, when we say karamihan, majority ng mga kapatid, ganyan. Oh, yeah. Nanonotice nila na Opo. malaki yung changes between the president na umakay sa kapatiran. Biro mo, kaya tumibay dahil sa Bible exposition, dahil sa debate. Your spirit was fed nabusog ang spirito mo, nasagot yung mga tanong mo. And that's the main reason ng karamihan sa atin nga na umanib. Kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo, paano kaya makakaanib yung mga ngayon? Kung ang mapapakinggan nila recorded tapos wala namang sumasagot sa sakit nila sa spirito kasi 'di ba spiritual yan? Yes. Spiritual yung ginagamot mo pang spiritual. So, ayun, yun lang. Parang half-baked. Yun yung sinasabi meron ako nabasa kanina yun daw paksa wag daw i-disregard yung maliliit na kapatid. Paano yun pala. Tanggapin daw kahit yung pinakamaliit na kapatid. Meron nag-comment doon, natawa ako. Paanong tatanggapin? Nagtatanong nga lang kung totoo yung Area 52, pinablock mo na. Kaya siraulo talaga itong si Daniel Rason. Puso mo, nakaperdible lang yan. Hindi naman, nakatap-tax naman. Okay. Uy, mas maliit sa perdible. Ay, ganun ba? Hindi, Pero ito alam pa mo, nga. sa totoo lang, natuwa ako sa mga tao dito sa lugar namin. Kasi, yung pinagtatrabauhan ko, inoobserbahan ko sila Inoobserbahan Kung ba sila? yung owner, yung mga employee. Meron kasing syempre, kahit saan namang lugar, merong mga pulubi. Alam mo, ang ginagawa nila, mas malupit pa nga dyan sa Pilipinas Natatandaan ko nung kakain ako sa Jollibee intersection dyan sa San Fernando, Pampanga. Merong matandang pulubi na nasa pintuan. Ngayon, pinapapasok ko siya para pakainin. Ngayon, ayaw siyang papasukin ng gwardiya. Sabi ko, ba't ayaw mo siyang papasukin? Bawal po kasi, meron po kasi kaming Standards. Standard. Sabi ko, nanay ko yan. Sabi ko, ginanong ko na lang, nanay, ba't ayaw yung papasukin? Tapos, hindi po talaga pwede, sabi ganyan. Can I talk to your manager? Sabi kong ganyan. E di, sa madaling salita,
nagkausap kami nung manager. Tinuruan ko yung manager ng leksyon. Sabi ko, alam nyo, biro nyo, gusto natin na ng pagbabago sa bansa natin. Tayo mismo dinidiscriminate natin yung kapwa natin. True. Discrimination yung ginagawa ninyo. Ako na nga, pinapapasok ko na nga eh. Di ba, customer nyo ko? And meron kayong motto, customer is always right. Sabi ko, customer din yan eh. Sabi ko ngayon, bakit ko naikwento ito? Kasi, dito, wala silang ganun, alam mo, yung mga tube, pinapabayaan nilang lumabas sa customers. Sa mga clients sila, pinapabayaan nila, walang bumubulyaw na pinapaalis. Tapos kahapon, merong kasing matandang pulo dito na makulit. Makulit siya in a nice way naman. Nagpaluto sila ng food, tapos sabi nung team leader, sarap na. Akala ko special guest siya. High rate na client. Kasi napasarap eh. Nung tignan ko, yung palang pulubi. Sabi ko ang galing ng ang galing ng pudi nila. So are you going to condemn people na hindi nakakilala dyan sa MCGI kagaya ng mga tao dito? Like yung shinare ni Ace, ang ganda, yung charity water. Touch ako na, ewan ko kung napanood mo na. Yung pumunta siya from being spoiled brat siya, American siya, until nakapunta siya sa ibang bansa. Parang Malagana, Africa, yung lugar sa, I forgot what the country is. Walang tubig dun sa kanila, and yung iniinom nilang tubig madumi. Yun ang naging parang advocacy niya. Yung mga kasamahan niya na nagpa-party dati, hiningan niya na, pahingin $20 sa inyo. Tapos, ang maganda doon, Batong, hiningan niya ng pera, di ba? Hiningan niya. Nagbibigay siya ng report card do sa mga hinihingan niya to tell them, eto napunta yung pera mo. Dito napunta yung pera mo. Tapos may GPS pa, Dong, para kung halimbawa gusto mo makita yung lugar, you can click the GPS to see yung naging contribution mo, kahit maliit. Sabi ko, that's accountability. Etong And iglesia that's pinanggalingan transparency. natin, biruin mo, magtatanong ka lang saan po napupunta yung kasi wala na po tayong ngayon, pagbo-broadcast. Sasabihin na masamang diwa ka, lumalabang. May labang ka ba kay Brad Daniel? 'Di ba? Ang ganda nung budi nung tao. Alam mo, nung nakaraan, hindi ko kasi matsyempuhan yung pare kung saan ako nagsisimba. 'Di ba? Nabanggit ko naman sa'yo na nagsisimba na ako. Ngayon, hindi ko siya matsyempuhan dahil doon sa dati kong pinanggalingan, every time na nagsusweldo ako, bumibili ako ng 5 bag ng grocery items. Tapos, kung sinong makasalubong kong feeling ko kailangan, binibigay ko. Ngayon, kung hindi ko matsyempuhan yung pare, nung isang araw, naglalakad ako, nakasalubong ko siya. Father, sabi kong ganyan. Yung pare, siya, Sri Lankan yata or Indian. Tapos sabi ko, I have a suggestion to you, sabi kong ganyan, kaya lang, hindi ako nagkakaroon ng chance na makausap ka in person, sabi ko. In private. Ano yon, sabi niya ganyan, kasi ganito yung ginagawa ko. Hindi ba po pwede nating gawin, sabi kong ganyan. Yung mga parishioner mo, magbibigay kami, and yun yung ginagawa ngayon ng simbahan doon sa parish. Kung sino yung mga gustong magdala ng mga grocery items, pagka-offer Tory, i-offer ninyo, tapos bibigay natin sa mga sa mga nangangailangan. Dong, kolorum ka naman. Sabi ko nga, meron akong ni-repost yung post mo yata regarding do sa baby. Oo, nakita mo, no?
meron nag-comment doon, kahit anong gawin ninyo, kolorum kayo, sabi niya. Exeter yon. Ah, Exeter yung talaga? nagsabi. Exeter yung nagsabi. Hindi, no, Ah, ano lang, parang it's pang ano. sarcasm. Yes, Sarcasm. sarcasm, Ah, yes. okay. Tapos sabi ko, wala akong pakialam sa langit-langitan nila. I do not care. Kasi yun pa ba yung magiging concern ko kung mapupunta ako sa langit, kung itatala ba sa langit yung ginagawa ko? Sa kakaisip mo kung itatala sa langit yung ginagawa mo, baka lalong hindi itala sa langit yan. Tsaka Bakit? para tayo maging ano, no? Lumiit yung pananaw mo ba? I mean, pinaliliit nila yung galaw mo. You should Yes. not be, you should not feel, you should not feel na parang ganon. Kasi, ako Katoliko kami, wala namang naghabol sa akin, wala rin naman nagsabi sa akin na, ikaw napakasama mo na kasi lumabas ka ng Katoliko. Wala namang gumanon sa akin. Mga family members ko, hindi rin naman ako inano na, ba't yan na ikaw? O chu, walang ganon. Ang nasaktan ako, syempre, after mo mabautismohan, magbabago ka na ng anyo. Yun, doon na ako nakaramdam ng, ano itsura mo? Ba't ganyan suot mo? Huwag kang mana. Yun, parang, sabi ko nga sa loob-loob ko, talaga bang ganun? Pag maglilingkod ka sa Diyos, kailangan bang makaramdam ka ng humiliation? Ewan? Yun kasi yung gawa ng mga kulto. To isolate you and para maramdaman Actually, mo, yes. Lalayo ka eh. yung salita. Yeah. Lalayo ka kasi dahil hindi kayo nagkakaroon ng common ground, 'di ba? Lalayo ka. So sino magiging kasama mo? Yung kaparehas mo ng itsura, Kapareha. kaparehas mo yung makakaintindi sa'yo na mukha kang baduy din, yung mga ganun ba? Kung napapansin, di mo namamalayan na inaalis mo na pala yung sarili mo sa reality. Yeah, yung identity mo nawala. Yes. Yung ikaw, nagkaroon ka na ng identity crisis. Kasi parang, sabi ko nga sa'yo, yung panganay ko, diba, nakita mo naman yung panganay kong babae. Di ko She alam was, kung panganay mo ba yon o kapatid mo. ate niya ako. I really said sorry kasi I felt like I deprived them. Kasi ako, lumaki ako ng, na-enjoy ko yung pakikay-kikay, na-enjoy ko yung, hindi naman ako naging malandi. Hindi ako ganun eh. Hindi rin naman ako malaswa. Hindi ako ganun eh. Pero na-enjoy ko yung konti makeup, yung pa-earrings. Na-enjoy ko yan kasi lumaki akong Katoliko eh. Tapos, yung anak ko, mas kikay sa akin. Mas kikay siya yung panganay ko. Yung isa ko, hindi masyado, siya, parang, lang siya, cool, chill. So, every time I tell her, nung kami ay nasa loob pa, hindi naman siya pangit manamit. Hindi siya pangit manamit. Kaya lang, hindi niya ma-feel yung ganda niya. Sabi niya, Mom, even you tell me I'm pretty, I don't feel that confidence. I don't have that confidence to say I'm pretty. Sabi ko, anak, you're very pretty in the eyes of God. You're very pretty. Alam mo yung feeling of suppress ka sa emotions mo. That's how I felt na pinadama ko sa mga anak ko. And I really said sorry to them kasi how many years? She was 7 yata when I got, Baptized. Oo. So yung age niya, habang lumalaki siya, hindi ako nag-regret na naturuan ko sila na tungkol sa Diyos. Siguro, ang hindi lang naging balance doon sa part na they could have enjoyed it naman, hindi ka naman lumalagpas sa ka na yung parang, wow, yung nagwawala. Kasi ako, sabi ko nga, nagdalaga naman ako, nag-makeup naman ako, nagbihis naman ako ng pandalaga. Pero hindi naman ako nagpakariwara ba? I mean, I didn't go through that path. Kasi alam mo yung sarili mo eh. Ayaw mo rin namang masira yung pagkatao mo, di ba? So it's the environment, it's the people that you also surround yourself with. At saka alam So mo sabi ko, yun, Miss B, mas road yung
pang-unawa ko ngayon sa mga tao. Actually, to be Mm-mm. honest, kung pakikisama na na mabuti, mas nakita kong mabuti yung mga taong Lumawak yung perspective natin, eh, no? may mga tattoo, umiinom ng alak, mas mabuti sila. Kasi ito yung mga na nakakasalamuha ko araw-araw eh. Yeah. Wala Meron kasi silang sa mabuting physical. Yes, meron silang mabuting budi. Aanin mo yung aanin mo yung praise the Lord ng praise the Lord. Aanin mo yung Kristiyano ako, Kristiyano tayo. Araw-araw yun yung inaano. Kung Inuupil sa utak mo. kung makahatol naman sa mga kapwa-tao inayupak. Kaya ako, masama ang loob ko kay Resty Reyes doon sa sinabi niya doon sa kapatid na Monlaw na nag-donate ng kanyang kidney. Pero mo, yung kapatid na nag-donate ng kidney na si Brad Monlaw, invalid daw yung pagdo-donate niya ng kidney dahil nag-exit siya. Alam mo, sinasabi nila yan kasi may bitter na sila sa heart nila. Sila yung bitter, Yes. yung Parang pakiramdam. si Daniel Rason, ang pinagbibintangan niya tayong bitter, samantalang siya mismo, kita mo sa facial reaction niya, na siya yung bitter, Hindi, bitter o campo yarn. kasi alam mo, sabi nga 'di ba, lumalabas sa bibig mo yung naturalesa mo. No matter how you mask yourself, it will just come out naturally kasi nanggagaling yan sa kalooban mo kung ano nasa dibdib mo, 'di ba, or puso Kaya nga, mo. Yan ang lalabas eh. tingnan mo yun yung bukang bibig ng mga kapatid. Bakit laging may kaaway si Brad Daniel? Totoo yan. Because ako, yun ang naging observation ko. Hindi kita kilala. I don't know you. Sabi ko lagi sa mga anak ko, siguro merong nang aano sa kanya. Bakit kaya, every Sabado, sino kaya umaaway sa kanya? Sino kaya pinariringgan niya? Ganun, no? I mean, Yung ako, I just want to be blessed. tingnan mo yung yung Panginoong Jesucristo. Tingnan mo yung mga holy man. Yung mga holy men na nabuhay, they promoted peace. Ako meron akong favorite saint, si Saint Francis of Assisi. Even before, when I was still a Catholic, bago ako mag-MCGI, favorite saint ko na yon si Saint Francis of Assisi. Meron siyang prayer, famous yung prayer niya. Make me an instrument of your peace. Where there is a hatred, let me sow love. Where there is injury, your pardon, Lord. Where there is doubt, through hope in you. Ang ganda nung kung bubuin mo yung yung prayer niya. Oh Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Umintindi ka kesa sa ikaw yung intindihin. Umibig ka kesa ikaw yung iniibig. Loving na without ano ba tawag dito? Without waiting anything in return. Yeah, you're not expecting anything in return. Sinabi din naman yun ng Panginoon, di ba? Kung ikaw magbibigay ng dun sa may kaya para mabigyan ka din, anong essence nun? Which is true, di ba? So magbigay ka dun sa hindi ka kayang bigyan or hindi kayang ibalik sa'yo kasi mas mabigat yon. It's better to give than to take, or tama ba? It's better to give than to take, or to accept rather. So, tsaka alam mo, ang puso ng taong masaya, makikita mo sa mukha.